Boy Bagyo, Bon Gualvez, Mr. Exclusive Gary De Leon. Ito ang Presinto 5. Bawat krimen may kwento. Hihimayin ang lahat ng anggulo. Dahil misyon namin ang kaligtasan mo. Tulong! Paparilin kita! Papatayin mo ako eh! Sa pool sa CCTV, 4 na taong gulang na batang babae tinangay ng serial kidnapper na rapist. 14 anyos na dalagita sinaksak ng dating live-in partner dahil sa selos. Notorious na magnanakaw, umakyat sa bubong sa kanilooban ang isang botika sa Quezon City. Laseng na pulis, malapit ang nanutok ng baril. Lalaking kanyang tinutukan, rumesbak naman ng sapak. Lalaking nakasolve, nag-amok sa loob ng jeep at nanapak pa ng 2 senior citizen. Kalabosong isang lalaki matapos dukutin ang 4 na taong gulang na bata sa Maynila. Ang sospek, napag-alaman din niya dati ng nambibiktima ng mga bata na kanya pang ginagahasa. Kuha ito sa isang vulcanizing shop sa Malate, Maynila. Ang nakaupong lalaki, nag-apply daw ng trabaho sa shop. Maya-maya, tinawag niya ang isang batang babae. Nang lumapit ang bata, hinimas ng lalaki ang ulo ng paslit. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nakasampa na sa balikat ng lalaki ang bata. Hawak pa ng lalaki ang kamay ng bata habang naglalakad na para bang malapit sila sa isa't isa. Sa puntong yan, dinukot na pala ng lalaki ang 4 na taong gulang na bata. Ayon sa mga pulis, binola-bola raw ng sospek ang bata kaya napapayag niya itong sumama. Yung pangako niya yung sa lola niya parang binabola niya na may kukunin mga gamit doon sa lola niya. Kaya napasama siya dito sa suspect natin. Kwento naman ng lola ng bata na iwalay lang saglit sa ina ang bata nung mga oras na yun. Pagbalik pala ng nanay, wala na yung bata. Hindi pa namin po na na may suspect talaga na kumuha doon sa ako ko. Nung pinabuksan na po namin yung CCTV ng kapitbahay, doon po namin nalaman na may kasama siyang lalaki. Bitbit siya ng lalaki. Ayon sa mga pulis, iniwan daw ng lalaki ang bata sa Parañaque at may babalikan sanang motorsiklo sa Maynila. Pagdating niya, namukaan at kinuyog siya ng taong bayan hanggang sa tuluyan siyang naaresto ng mga pulis. Agad din namang naitimbre sa Malate Police Station na natagpuan at nailigtas ng mga pulis sa Parañaque ang tinangay na bata. Sa kanyang Talk to the People, iniharap ni Manila Mayor Isko Moreno ang sospek. Ayon sa alkalde, 2 bata pa pala sa Quezon Province at isa pa sa Pasay ang dati rin niyang kinidnap. Yung una niyang kaso, 8 years old. Sa Timonan, Mauban. Quezon. O tapos meron pang isang 7 years old. Sa Gumaca naman. Hindi lang ito basta kidnapper ng bata. Ginagahasa pa ho. Halos hindi naman makapagtimpi si Mayor Isko sa sospek. Sa totoo, excited na si Satanas sa'yo. Sa katimonyo mo. Baka nga pati si Satanas matakot sa'yo dahil baka agawin mo yung trono niya. Depensa naman ng sospek, hindi lang daw niya naipagpaalam sa magulang ng bata na isasama niya ito sa bilihan ng piyesa ng motor. Pero sa tanong na bakit na nga ba niya tatangayin ng isang batang hindi niya kaano-ano kakilala, wala na siyang naisagot. Wala na po kung may pong magandang dahilan, sir. Talagang mali po yung nagawa ko. Kaya humihingi po ako ng kapatawaran doon sa pamilya at magulang ng biktima po. Naibalik na sa kanyang pamilya ang biktima. Habang nakakulong na sa Malate Police Station ang sospek na maharap sa kasong kidnapping. Sa kulungan ng bagsak na isang lalaki matapos pagsasaksakin ang kanyang 14 anyos na ex. Ang motibo, matinding selos matapos mahuli ang dating nobya na may kasamang iba. Naglalakad ang grupo ng mga kabataang ito sa isang kalsada sa barangay Holy Spirit sa Quezon City. Palingon-lingon pa ang babaeng nakahawak sa balikat ng isang lalaking may buwat na bata. Ilang sandali pa,
biglang sumulpot mula sa likuran ang isang lalaking nakaitim. May hawak siyang kutsilyo at dali-daling lumapit sa grupo. Hindi na nakita sa video pero pinagsasaksak na pala niya ang 15 anyos na dalagang nakaitim. Ang nanaksak sa kanya, ang dati pala niyang kinakasama. At base na rin sa sariling salita ng suspect, ang target niya talaga is yung lalaki na kasama nung ex-live-in partner niya. Nung mga panahon na yun na naglalakad sila sa AAP road na yun. Siguro, tinusubukan niya makipagbalikan. Kaya lang yung magulang ng bata, dahil nga minoridad yung bata, gusto rin nilang matapusin ang pag-aaral, kaya inilayo muna sa kanya. Tiyempo namang rumoronda sa lugar ang barangay mobile, kaya dali-daling naisugod sa ospital ang biktima. Agad ding naaresto ang nanaksak na lalaki. 130 kilos! Kulang mo po. Pag-amin ng sospek, nabuntis niya ang dalaga nung 14 anyos pa lamang ito. Pero git niya, wala raw hiwalayang nangyari sa pagitan nila. Katunayan, anak pala nila ng biktima ang batang kalong ng lalaking kanyang kasama. Yung asawa ko po, kalibin ko po, umalis po sila. Tapos sinundan ko po sila ng sinundan. Nakita ko po dun sa baba ng AFP po. Kasama po yung lalaki, nakalaguyo niya po. Kung nakita ko po yung lalaki po, ma'am, sinaksak ko na po agad pero nakatakbo po yung lalaki. Nandilim na po yung paningin ko. And then, pagkasaksak ko po, di ko po alam na nasasaksak ko na po is yung asawa ko. Nagtamo ng mga saksak sa mukha at kaliwang bahagi ng katawan ng biktima na patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Maharap naman ang sospek sa reklamang frustrated murder at statutory rape. Huminto sa gilid ng kalsada ang motorsiklong yan sa Barangay Santor, Tanawan, Batangas. Nang makababa ang angkas na babae, isang lalaki ang biglang sumulpot. Dito na niya hinabol ang babae at pinaghataw ng martilyo hanggang sa pag-alis ng rider. Nakapaupo na lang sa gilid ng kalsada ang biktima pero tuloy pa rin sa paghataw ng martilyo ang lalaki. Mapapansin din na may hawak pa siyang itak. Dito na niya halinhin ng tinaga at pinukpok ang biktima. Maya-maya, humandusay na sa kalsada ang babae. Nang makasigurong hindi na gumagalaw ang biktima, agad tumakas ang lalaki. Sa investigasyon ng mga pulis, dating kinakasama ng lalaki ang biktima. Kaya kabilang sa tinitinang motibo ay selos. This incident is a crime of passion. So, yung perpetrator, yung suspect, is yung kanyang live-in partner na they separated for almost a week. We're still trying to figure out kung ano yung deep causes kung ba na nag-udyok na nakapag-decide itong taong itong ating suspect si Elias Rodel para gawin itong isang karumal-dumal na kriminal. Lumalabas na inabangan ng suspect ang biktima malapit sa kanyang bahay. Tiyempo namang galing sa birthday party ang biktima at inihatid pa uwi ng isang kaibigan bago ang krimen. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa kritikal na kondisyon ng biktima matapos magtamo ng mga sugat sa ulo at katawan. Aalamin pa mula sa kanya kung may bago na siyang karelasyon na posibleng napagselosan ng kanyang dating kinakasama. Patuloy naman tinutugis ang suspect. Susunod sa Pulsa Video, ang pananambang sa isang radio broadcaster sa Capiz. Biktima nakaligtas matapos pagkunwaring napuruhan. At lalaking nakasolvent, nag-amok at nanapak ng senior citizen sa loob ng jeep. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Presinto 5. Pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawang sospek sa pamamaril sa isang radio broadcaster sa Capiz. Nagkunwari lang daw ang biktima na napuruhan, kaya siya nakaligtas sa pananambang. Maluwag ang kalsadang ito sa Barangay Cagay sa Roa City, Capiz, umaga ng June 22. Maya-maya, isang pulang sasakyan ang tumawid sa kalsada. Isang gunman ang biglang sumulpot sa kasunod-sunod na nagpaputok ng baril. Agad tumakas ang gunman at kanyang kasabwat sakay ng motorsiklo. Dire-diretso naman ang sasakyan sa gilid ng kalsada hanggang sa magbuga ng itim na usok ang tambutso nito. Kita pa sa gilid ng sasakyan ang nasa 4 na tama ng bala. Maswerte namang hindi natamaan ang sakay nitong radio broadcaster na si Jay Lavapiez o mas kilala bilang Papang Jay.
Ayon sa mga pulis, sinadya ng broadcaster na isadsad ang sasakyan para isipin ng mga salarin na napuruhan siya sa pamamaril. Baka raw kasi habulin pa siya ng riding in tandem kung pinandar pa niya ang sasakyan. Lumalabas pa sa investigasyon na posibleng minanmanan ng mga salarin ang ruta ng broadcaster. Actually, ma'am, siya lang mag-isa, ma'am, kasi pupunta siya sa radio station, ma'am, para start ng trabaho niya, ma'am. Galing sa bahay niya. Posibleng may kinalaman daw sa kanyang trabaho bilang mamamahayag ang pagtatangka sa kanyang buhay. Kilala si Papang J at ang kanyang asawa sa kanilang political commentaries sa kanilang local radio. Yung motive natin, ma'am, is job related. Ito, nakita namin kasi dito sa kanya sa programa niya, public commentary issue, ma'am, isa marami sa pamuhan na involved na mga commentary issue na involved din ang mga pandito, ma'am, president dito sa province ng Capiz, ma'am. Para sa seguridad ng mag-asawa, nag-deploy na ng mga pulis para magpatrolya malapit sa kanilang bahay. No, ma'am, we have directed by our provincial office to provide necessary security, prevention mission dito sa biktima natin at look out sa area niya. Especially kung magkakatrabaho na and going back sa residence niya. Ikinabahala naman ng Presidential Task Force on Media Security at Insidente. Dahil dito, nararapat daw ang agarang aksyon para protektahan ng mga mamamahayag. Patuloy ang pagtugis ng mga pulis sa mga nakatakas na salarin. Timbog ang isang notorious na magnanakaw sa Quezon City. Nasa pool kasi sa CCTV ang kanyang panloloob sa isang pharmacy. Umakyat ang lalaking ito sa bubong ng isang butika sa Quezon City madaling araw ng June 23. Ang sumunod na eksena, nasa loob na siya ng butika. Nakamask ang lalaki at gamit ang dalawang flashlight, nag-ala inspector siya sa loob ng tindahan. Ilang minuto siyang nag-ikot at naghalughog. Na makuha ang target, agad ding sumibat ang kawatan. Base sa investigasyon, dumaan sa kisame ang suspect. Binutas yung bubong at saka kisame right down doon mismo sa counter ng pharmacy. Nadekwat ng kawatan ang mahigit 115,000 pesos na 3 araw nakita ng drugstore. Tinangay niya rin pati ang isang cellphone sa butika. Ayon pa sa mga pulis, may kasabwat ang magnanakaw. Nagsilbi raw itong lookout at rider ng kanilang getaway vehicle. Matagal na daw nila minanmanan itong pharmacy kaya alam nila kung kailan mayroong malaking kita. Hindi kasi araw-araw nagdi-deposit ito sa bangko sir, ang kita nila eh. Mayroon silang fix date kung kailan sila nagdi-deposit ng pera nila ng kita. Agad naman tinugis ng mga pulis ang suspect. Nasukol si alias Wilfredo sa kanyang bahay sa Novaliches. Napagkalamang notorious na magnanakaw ang suspect. Hinuhuli ka namin, ha? Opo. Sa salang pagnanakaw, robbery. Opo, akyat bahay. Nakakulong na si alias Wilfredo pero bigo nang mabawi mula sa kanya ang ninakaw na pera at cellphone. Patuloy namang tinutugis ang kanyang kasabwat. Nasampahan na sila ng reklamong robbery. Wala. Susunod, pulis na nanutok ng baril sa Zamboanga del Norte, sibak sa pwesto. At lalaking matindi ang tama sa solvent, nag-amok sa 2 pampasaherong jeep. Ang buong kwento sa pagbabalik ng Presinto 5. Dali mo lang! Sibak sa pwesto ang isang lasing na pulis dahil sa panunutok ng baril sa Zamboanga del Norte. Pero ang lalaking tinakot ng parak, abay nakabawi naman ng sapak. Nakatambay ang 2 lalaking yan sa harap ng tindahan ito sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, gabi ng June 21. Pasuray-suray namang dumating ang isang lasing na lalaki. Ano, pwede? Di ba?
Nilapitan niya ang dalawang lalaking nakatambay saka bumunot ng baril. Nilagyan niya pa ito ng magazine bago ikinasa ang baril. Sa kanya kinumpronta ang lalaking umupo. Sinubukan pang awatin ng lalaking nakaputi, ang lasing na tuloy pa rin sa pagsasalita. Habang ang kausap niya, chill lang at walang bahid ng takot. Maya-maya, isa pang lalaki ang lumabas at pinulot ang gumulong na galon ng tubig. Pero tila natakot siya sa lalaking lasing, kaya dali-dali rin siyang umalis. Tumagal pa ang pagtataas ng boses ng lasing na lalaki hanggang sa sinabunutan ang binubulyawan sa katinutukan ng baril. Dahil sa tensyon, nahulog pa ang lalaki sa kanyang kinauupuan. Ilang beses pa siyang minura ng lasing bago tuluyang umatras. Sa puntong ito ay itinago na rin niya ang kanyang baril. Pero tuloy pa rin siya sa pagsigaw. Hanggang sa binunot niya ulit ang kanyang baril. Tiyempong dumaan at huminto naman ang isang motorsiklo pero hindi sila nakialam. Isang babae naman ang lumapit sa kanila para umawat. Lumayo saglit ang lasing na lalaki para umihi. Pero sinundan siya ng lalaking tinutukan niya ng baril, saka sinapak ang lasing. Knockout tuloy ang lalaking napag-alamang isa palang pulis na may ranggong korporal. Base sa investigasyon, nagtanong lang daw ang pulis sa lalaki kung nasaan ang kaibigan niyang kainuman. Pero dahil sa labis na kalasingan, doon na nag-amok ang pulis. Nakarating sa Napolcom ang insidente na agad nag-viral online. Mariing kinundina ni Napolcom Commissioner Ralph Calinisan ang inasal ng pulis sa video. Hindi raw katanggap-tanggap ang irresponsableng ginawa nito. Kawalan daw ito ng professionalism at disiplina. Kaya naman nakikipag-ugnayan ng Napolcom sa PNP para sa pagsasampa ng kaukulang reklamo laban sa pulis. Dahil dyan, sinibak na siya sa kanyang pwesto sa Sapang Dalaga Municipal Police Station sa Misamis Occidental. Kinumpiska na rin ang kanyang service firearm at nasampahan na ng reklamong kriminal. Sa kulungan na lang nagmumukpok ang isang lalaking nag-amok sa loob ng pampaserong jeep sa Muntinlupa. Si Kuya kasi sa lakas ng solvent na tinira ng bugbog ng paserong senior citizen. Nabalot ng tensyon ang loob ng pampaserong jeep na ito sa Alabang, Muntinlupa. Nag-iiyakan ang mga pasahero sa pag-aamok ng isang nakahubad na lalaki. Nakipagsuntukan pa ang lalaki sa isang senior citizen. Buti na lang at nakakuha siya ng tiyempo para itulak palabas ng jeep ang nag-aamok na lalaki. Pero hindi pa pala siya tapos manggulo. Bumalik ulit ang lalaki at nanapak naman ng isa pang matandang lalaki. Hindi pa rin siya tumigil at nanipa pa. Mabuti na lang at nakadampot ng kahoy ang isa sa mga pasahero at inambaan ng lalaki. Doon na siya bumaba ng jeep. Pagbaba niya, ibang jeep naman ang kanyang pinuntirya. Nagsigawan din ang mga pasahero nito. Mabuti na lang at may pinto ang jeep kaya hindi nakapasok ang lalaki. Sakto ring may dumating na gwardya. Matapos i-report ang insidente sa pulis, agad tinugis ang nag-aamok na lalaki. Doon na nadakip ang suspect na si alias Vincent, 21 anyos. Pag-amin niya, nakasolvent siya. Tumakas lang daw siya sa mga non-trip sa kanya. May mabal po kasi sa akin sa Alabang. Dinarag lang din po ako sa Alabang. Tapos? Doon ako tumakbo sa jeep. Maharap siya sa reklamong physical injury. Bawat krimen ay nagsisilbing paalala na hanggat may mga masasamang elemento at mga mapagsamantala, hindi dapat tayo nagpapabaya sa ating sarili. Sa inyong paligid man o online, laging mag-ingat at maging mapagmatyag. Dahil misyon namin ang inyong kaligtasan. Ako po si Gary De Leon. At ako naman si Mon Gualvez.
Hanggang sa susunod na linggo kapatid, ito ang Presinto 5.